Alam niyo po, sa totoo, hindi po natin kailangan ng pampaswerte ng buhay. Amen? Ang kailangan po natin ay patuloy na pagbabago ng buhay. Yes, amen. Amen po ba? Ulitin ko, ang kailangan po natin ay patuloy na pagbabago ng buhay. Yes, amen. Naniniwala po ako na kapag ang tao ay nagbago, susunod ang pagpapala. Yes, Amen po ba? Kapag ang tao ay namuhay ng may kaayusan at may kabanalan, magbubunga po ito ng tunay na kaligayahan at tunay na kapayapaan ng buhay. Amen. Kaya nga po, hindi po natin kailangan ng pangpaswerte. Ang kailangan natin, tunay na pagbabago ng buhay. Yes, amen. Sabi nga po ng isang bishop, aanin mo ang bagong kalendaryo, aanin mo ang bagong taon, kung ang buhay mo naman hindi nagbabago. Amen po ba? Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Yes, amen. Amen. Kasi tingnan nyo po, kahit ibuhos ng Diyos ang maraming pagpapala, kung ang pag-iisip mo ganun pa rin, hindi nagbabago, hindi mo yan ma-appreciate. Mahihirapan kang magpasalamat. Yeah. Mahihirapan kang magpuri sa Diyos. Mahihirapan kang mag-enjoy sa buhay. Kasi kahit ibuhos yung maraming pagpapala, kung yung mindset mo naman o yung puso mo hindi nagbabago, wala rin pong mangyayari. Yes. Amen po ba? Kaya ngayon pong umaga, ang atin pag-uusapan ay meron pong pamagat na a new heart for a new year. Yes, amen. Bagong puso sa bagong taon. Amen. Amen? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba Handa sa ka na bagong ba? puso? Bagong Praise puso. God. Tingnan po natin ang awit 51 verse 10. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Praise God. Amen. Napakaganda po. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Lord, bigyan mo po ako ng bagong puso. Praise Bigyan mo God. po ako ng bagong damdamin. Big sabihin, bigyan mo po ako ng bagong buhay. Wait, sino po ba ang sumulat ng awit 51 verse 10? David. Sino po ang sumulat? Haring Si David. Balikan po natin kung sino si David. Di ba si David, yung bata pa lang, pag tumugtog, lahat po ng mga inaalihan ng demonyo, gumagaling. Amen po ba? Di po ba si David, yung bata pa lang, pinahiran na ng langis upang maging hari? Ito po pinakamalupit. Di po ba si David, yung bata na tumalo kay Goliath? Amen po ba? Pero bakit pagdating ng awit, sinulat niya na, Lord, bigyan mo po ako ng bagong puso. Bigyan mo po ako ng bagong damdamin. Bigyan mo po ako ng bagong puso. Likhaan mo ako, O Diyos. Amen? Kung titingnan po natin yung buhay ni David, napakaraming success ng buhay na nangyari. Ang daming labanan ang nagtagumpay dahil kay David. Naging hari, naging matagumpay. Yes. Pero minsan, dumating po ang pagkakataon dahil sa kanyang tanyag na pagiging magaling na hari. Minsan po, naglalakad po siya sa tuktok ng palasyo. Meron po siyang nakita na isang napakagandang babae na si Batseba. Nung nakita po niya, nabighani po siya at sabi niya, gusto ko yung babae po na yon. Pinakuha niya po yung babae, sinipingan po niya, at para totaling makuha niya yung babae, yung asawa po nung babae, pinadala po niya sa matitinding labanan at ipinalagay dun sa harapan upang mapatay. At nangyari nga po na yung si Urias na asawa ni Batseba ay napatay sa digmaan. At kinuha niya po yung babae na si Batseba. Tingnan po natin. Kaya pagdating po ng awit,
andun po yung kanyang puso ng pagsisisi. Yes. Kaya sabi po niya, Lord, likhaan mo po ako ng bagong puso, Yes. ng bagong damdamin. Yung damdamin ko na lumihis. Yung damdamin ko na wala. Kaya Lord, likhaan mo po ako ng bagong puso, Yes. ng bagong damdamin. Amen po ba? Yes, amen. Kaya nga, ito po yung maganda ngayong bagong taon. Yes. Kung nadapa man tayo ngayong 2023, willing po ang Diyos na baguhin ang puso mo Yes, ngayong amen. 2024. Praise God, amen. Amen po ba? Kung ikaw man ay hindi nakaluging kalugod-lugod sa Diyos ngayong 2023, good news. Yes. Ngayong 2024, humingi ka lang ng bagong puso, Praise God. bibigyan ka ng Diyos. Amen. Amen po ba? At minsan, sa tagumpay ng buhay, hindi tanid namamalayan, lumilihis po talaga. Amen po ba? Gaya ni David, sa sobrang laki ng kanyang kapangyarihan, gusto ko yung babae na yon, kinuha po niya. Minsan ganon, nalilihis po tayo ng landas, kaya ang sekreto para maging masaya, araw-araw, hingin po natin yung bagong puso, Praise God, amen. bagong damdamin Yes. sa ating Panginoon. Amen po Amen, ba? amen. Kaya nga, timing po ngayong taon, haharapin po natin ang bagong taon, isa po sa pinakamainam na dapat nating hingin ay ang bagong puso Praise na God, amen. nagsisimula sa pagbibigay ng ating Panginoon. Bagong puso, bagong damdamin. Amen. Amen po ba? Amen? Sabi po ni Woody Allen, ito po ay isang direktor, isang sigat na aktor sa ibang bansa. Sabi po niya, heart is the center of the whole human personality. Heart is the center of the whole human personality. Naniniwala po ba kayo na kapag ang puso ay nagbago, magbabago ang buhay? Yes, amen. Amen po ba? Pero kapag ang puso ay matigas, mahirap magkaroon ng pagbabago ang buhay. Yes, Amen po ba? Amen? Kaya nga, heart is the center ng buong human personality. Kung bubuksan po natin ang Kawikaan 4:23, ang sabi po dito, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Praise God, Sabi amen. po ni Solomon, pinakamatalinong tao, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Amen. Amen? Kapag ang puso mo ay sira, maniwala ka, hindi ka makakapamuhay ng masaya. Amen? Yes, amen. Kapag ang puso mo ay matigas, pusong bato, hindi ka magiging masaya. Yes. Amen po ba? Amen. Pero kapag ang puso mo ay maayos ang kondisyon, maayos ang kalagayan, amen, Yes. hindi ka pa pinagpapala, masaya ka na. Yes, amen. Amen. Bakit? Kasi iba po yung puso na nagmula sa Diyos. Praise God, Amen. amen. Matthew 12:34-35. Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Amen. Amen. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Amen. Katulad ng sinabi ko po kanina, napaka-critical sa tao na chine-check mo dapat ang puso mo. Dahil kung ano ang laman ng iyong puso, yan yung lumalabas sa iyong bibig. Yes. Yan yung naiisip po natin at yun yung lumalabas sa ating pagkatao. Yes. Amen? Kaya very timing ngayong bagong taon, Oh, praise Lord, God. kumusta na po ba yung kalagayan ng puso ko? Kumusta na ba yung puso ko? Amen? Baka naman yung puso natin,
pusong bato na hindi pa natin namamalayan. Amen? Akala natin okay, pero yung loob, iba pala. Yes. Amen po ba? At yun po yung mga susunod nating pag-uusapan. Ang iiwasan po natin, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng pusong matigas. Yes. Amen. Pusong bato. Yes. Amen? Pusong bato. Pag-uusapan po natin yung characteristics ng stony heart. Isa po sa palatandaan ng meron kang matigas na puso. Number 1, stubborn. Ano po ba yung stubborn? Matigas ang ulo. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi siya ganon. Amen po ba? Yes. Amen? Tigas ng ulo. Yung sa sobrang tigas ng ulo mo, wala nang makabawal sa'yo. Amen? Yung sa sobrang tigas ng ulo mo, kahit sino, wala na. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Dahil yung katigasan ng ulo ay palatandaan na meron kang matigas na puso. Yes. Amen. Yung kahit anong payo sa'yo, kahit anong sabihin sa'yo, tigas ng ulo mo. Wala kang katulad. Amen? So isa po sa dapat po nating bantayan ay yung katigasan ng ating ulo. Yes. Pag pinagsabihan ka ba ng nanay mo, sumusunod ka agad. Amen? Pag meron bang pinagawa sa'yo, sinusunod mo agad. Mga kapatid, kung sobrang tigas ng ulo mo, meron ka ng matigas na puso. Amen? May verse po tayo dyan. Efeso 4:18, at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Tignan niyo po yung bandang huli. Sabi po diyan, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Ang daming pangako ng Panginoon sa lahat ng nananalig sa Kanya. Yes. Amen. Ang dami po niyang mga pangako. At ang sabi, kapag matigas ang ulo mo, hindi ka na nagbabago, wala kang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Amen po ba? Pag matigas ang puso, matigas ang ulo, huwag kang aasa ng mga pangako ng Diyos. Kapatid, sabi ng Bible, wala kang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Number 2, harden to God's word. O pinitigas sa salita ng Diyos. Kumusta po, mga kapatid? Pag tayo po ay nakakarinig ng mga salita ng Diyos, nakakarinig ng mga preaching, ito po ba ay nagre-rema? Ito po ba ay pinakikinggan po natin? Amen? Ito po ba ay tumitimo sa ating mga puso? Yes. Amen. O baka naman masyado nang tumigas ang ating puso na kahit salita po ng Diyos, hindi na natin pinapansin. Na kahit anong paliwanag sa iyo, according sa Bible, hindi na tumatalab dahil pinatigas na yung ating puso. Amen po ba? Yes. Delikado po yan. Mahihirapan po tayong magbago. Mahihirapan pong ibuhos ng Diyos yung maraming gusto niyang gawin sa buhay natin kung pinagtigas na ng kaawa yung ating mga puso. Kaya nga, habang nagsishare po sana ako, naiisip natin, oo nga, parang binabaliwala ko naman na yung napapakinggan ko. Yes. Oo nga, parang wala naman ng talab. Mga kapatid, nakakalungkot po yan. Yes. Matigas na yung puso mo sa salita ng Diyos. Alam niyo po, ang totoo, kung babasahin mo ang Biblia at yung mga pangako ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka umiyak. Yes. Hindi pwedeng hindi mo sabing, praise God, purihin ang Panginoon. Yes. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos,
sapat sa lahat ng mga pangako. Yes, amen. Sapat sa lahat ng bagay na babago ng ating buhay. Yes, amen. Kaya nga kung wala ng talab yung salita ng Diyos, kapatid, malungkot ka. Meron ka ng pusong bato. Yes. Amen? Tumigas na ang puso mo doon sa... Ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Yes. Tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Amen? Binabalaan po tayo ng Biblia na once na marinig po natin ang salita ng Diyos, huwag mong pagmatigasin ng iyong mga puso. Yes, amen. Dahil kapag yan ay narinig mo at in-apply mo sa iyong buhay, hindi pwedeng hindi ka magbago. Yes, amen. Amen po ba? At hindi pwedeng magbago ang antas ng iyong buhay. Yes. Dahil ang salita ng Diyos bumabago ng buhay ng tao. Amen. Dahil ang salita ng Diyos ay bumabago ng sitwasyon ng buhay. Yes, amen. Amen po ba? Kaya lang kumusta? Amen? Baka naman matigas na ang puso mo na kahit anong marinig mo, hindi na tumatalab. Wala nang epekto. Amen po ba? Yes. Harden to God's word. Number 3, prideful. Pride. Amen? Yung tipong ikaw na nga ang may kasalanan, gusto mo ikaw pa yung lapitan? Grabe naman yan. Amen po ba? Sa sobra taas ng pride, hindi lang nakindatan ni pastor, hindi lang nakalabit, hindi na nagsimba. Amen po ba? Ano naman yung pastor na yan? Nadaanan na nga ako, hindi man lang kumibo. Kung hindi ka nga napansin. Amen po ba? Yeah. Hindi man lang bumati ng birthday ko. Sa sobrang taas ng pride, alam nyo, marami po tayong hindi mai enjoy sa buhay. Yes. Amen po ba? Sa sobrang taas ng pride, delikado po yan. Palatandaan po yan nang meron ka ng matigas na puso. Amen po? Yes. Amen? Amen? Amen. Praise God. Yung bang kahit anong paliwanag sa'yo, ayaw mo pa rin magpatawad. Hindi ka makamove on. Kapatid, pride po yan. Yes. Amen? Amen. Kahit sabihin na sa Bible, ang hindi nagpapatawad sa kapwa ay hindi pinapatawad ng Diyos. Ala akong kasalanan, tsaka may kasalanan. Kakatakot po yan. Yes. Ang pride ay simbolo ng meron ka ng matigas na puso. Yes. Amen po ba? Amen. Amen. Praise God. Ezekiel 28:17. Laging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ginamit mo sa kasamaan ang iyong karunungan para mapatatag ang iyong katayuan. Ito po'y babala. Kaya ibinagsak kita sa lupa upang maging babala sa ibang mga bansa. Nakakatakot po ito. Amen? Naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Amen? Dapat yung kagandahan po natin, Diyos ang naitataas. Yes. Amen. Dapat yung katalinuhan po natin, Diyos ang napapapurihan. Amen. Dahil kung hindi, nakakatakot, ibagsak ka ng Panginoon bilang babala sa mga taong nagmamataas. Yes. Amen po ba? Kaya ingat-ingat po tayo. Baka sa sobrang pagmamalaki natin sa ating mga sarili, hindi po natin namamalayan, matigas na pala yung ating mga puso. Yes. Amen po? Amen. Matigas na yung ating puso. Amen. Santiago 4:6. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Amen. Yes. Amen po. Pinagpapala po ng Diyos
yung mga mapagpakumbaba. Praise God. Yung tipong binebless ka na ng Panginoon, humble ka pa rin. Yes. Amen. Binabalik mo sa Diyos lahat ng papuri. Kasi minsan, alam niyo po, akala ng tao, nagtagumpay siya dahil sa kanyang sariling kakayanan. Yes. Pride po yun. Yes. Ang tunay na tagumpay, sa Diyos nang gagaling. Yes. Hindi ka magkakaroon ng bagay na meron ka kung hindi papayagan ng Diyos. Yes. Kaya ano ang ipagmamalaki mo sa Diyos? Amen? Yes. Hindi ka magkakaroon ng meron ka kung hindi niloob ng Panginoon. Yes. Kaya wala po tayong ipagmamalaki kung hindi magpakumbaba sa kanyang kalooban. Yes. Salamat, Panginoon. Yes. Salamat po sa iyong pagtitiwala. Yes. Salamat po sa lahat ng blessing, sa iyong pag-iingat. Yes. Amen. Mga kapatid, diretsahan, wala po tayong maipagmamalaki kung hindi ang kabutihan ng Diyos sa ating Yes. mga buhay. Yes. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sa lahat po ng Thank you, tagumpay, lagi mong sasabihin, salamat sa kabutihan ng Panginoon. Yes. Amen. Amen po ba? Amen. Praise God. Hallelujah. Number 4, Praise God. Amen. filled with its own ways. Mhm. Puno po ng sariling pamamaraan. Yung tipong kahit sino ang magpayo sa'yo, hindi mo na pinakikinggan. May sarili kang pamamaraan lagi. Kahit sabihin sa'yo na, bro, ganito ang gawin mo. Pagtalikod, ikaw pa rin ang nasusunod. Babala po pala ito. Amen? Yes. Meron ka ng matigas na puso. Amen po ba? Yes. Amen? Dahil kung ang nagpapayo sa iyo ay hindi mo pinapakinggan, may hirapan ka ding pakinggan ng Diyos na hindi Yes. mo nakikita. Yes. Amen po ba? Kaya nga, kung wala ka ng pinakikinggan, kung hindi ang iyong sarili, palatandaan po yan, meron ka ng matigas na puso. Yes. Amen. Nakakatakot. Amen po. Kawikaan 14:14. Pagbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Amen. Amen. Ang gaganda po ng mga verse talagang pag kinuha po natin to, hindi ka magnais ng bagong puso. Amen Praise po. God. Amen. Pagbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Amen. Praise God. Gusto mong pagpalain ng Lord? Iayos po natin ang ating pamumuhay. Yes. Amen? Pakinggan po natin yung mga payo ng mga taong nasa ating paligid. Yes. At tayo po ay mapapabuti. Yes. Amen. Amen po ba? Tingnan nyo na lang po sa practical na bagay. Marami pong tao ang kailangan mo para magtagumpay. Yes. Naniniwala po ba kayo doon? Maraming payo ang kailangan para makuha mo yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Yung presidente nga po ng isang bansa, bawat departamento merong advisor. Amen? Dahil nangunguha siya ng mga advice para mas mapabuti ang buhay. Kapatid, kahit sino ang nagsasabit sa iyo at hindi mo na pinakikinggan, delikado yan. Meron ka ng matigas na puso. Yes. Yung bang ikaw na lang yung siga, ikaw na lang yung nasusunod. Kahit sinong magpayo sa'yo, baliwala. Nakakatakot po yan. Meron ka ng matigas na puso. Yes. Amen po ba? Amen. Number 5, wag po kayong maiinip. Hindi naman po tayo aabutan ng paputukan dito. No? Amen? Amen po ba? Andyan pa po ba kayo? Yes. Number 5, unrepentant. Ito po ang pinaka nakakatakot. Yung hindi marunong magsisi. Yes. Palatandaan po yan nang meron ka ng matigas na puso. Yes. Gaya po ni David, inamin po niya na siya ay nagkulang sa harapan ng Diyos.
Kaya siya nangihingi ng bagong puso. Yes. Mga kapatid, ngayon pong umaga, kung sinasabi ninyo na wala akong pagkukulang sa buhay, hindi ka mabibigyan ng Diyos ng bagong puso. Yes. Dahil hindi ka marunong umamin sa iyong pagkakamali. Mhm. Karamihan po ng tao nagkakamali, Yes. pero hindi lahat nagsisisi. Yes. Amen. Kaya hindi lahat napapabuti. Yes. Amen? Kaya hindi lahat nababago ang buhay. Yes. Amen? Amen? Yes. Kaya siguro po, isa sa pinakamainam ng maramdaman, yung pinatawad ka ng Diyos. Yes. Amen? Yung ang dami nating kalokohan sa buhay, pero pinapatawad po tayo ng Panginoon dahil nagsisisi ka. Yes. Katulad ng sinabi ko, hindi po lahat ng tao marunong magsisi. Yes. Kapag hindi ka nagsisisi sa iyong mga pagkakamali, meron ka na pong matigas na puso. Mm. Amen po ba, Yes. mga kapatid? Amen. Sino po ang gusto ng matigas na puso? Taas po ang kamay. Mm. Ayaw po nating lahat yon. Yes. Mahirap po yon. Amen po ba? Yes. Ang tanong, sino po ang gusto ng bagong puso na nagmumula sa Diyos? Amen. Pwede bang pumalakpak ng malakas? Amen. Praise God. Amen. Praise God. Handa po ba kayo na ngayong umaga bibigyan ka ng bagong puso ng Diyos? Yes. Amen. Amen. Praise God. Susunod po nating pag-uusapan mga katangian ng bagong puso. Oh. Kanina po, medyo mabigat. Amen? Medyo mabigat yung pusong bato. Ngayon, pag-uusapan natin, ano po ba yung characteristics ng bagong puso? Yes. Number 1, mararamdaman mo sa iyong buhay, kung meron kang bagong puso, meron kang una, Mm. full of humility. Yes. Amen. Puno ka ng pagpapakumbaba sa buhay. Yes. Amen? Mararamdaman mo na pag ang puso mo binago ng Diyos, parang iba. Yes. Lagi kang nagpapakumbaba. Mm. Amen? Amen. May katwiran ka na, ikaw pa yung nagsasubmit. Yes. Amen po ba? Yung bang tipong hindi mo laging pinipilit yung gusto mo. Yes. Sige darling, para sa'yo. Mm. Humility. Amen po ba? Yes. Sige darling, ikaw na ang masusunod. Total, ikaw naman ang lalaki. Humility. Yes. Amen po ba? Amen. Amen. Pero kapag laging ikaw na lang ang nasusunod, naku po, hindi po yan bagong puso. Yes. Amen? Luma pa rin. Amen po ba? Yes, Amen? Yung ipinopost mo sa Facebook, hindi na yung ikaw yung laging bida. Amen? Yung laging ikaw, kung hindi sinasabi mo na, praise God, dahil sa kabutihan ng Panginoon, yung bang Diyos na yung nakikita sa yung mga tagumpay. Amen po ba? Yan po ay palatandaan ng may bago ka ng puso. Praise Yung God. full of humility. Yes. Amen. Meron kang mapagpakumbabang puso. Yes. Amen po ba? Lord, salamat po. Ang dami ko pong na-harvest po ngayon dahil sa iyong kabutihan. Yes, Amen. amen. Lord, salamat po sa promotion dahil sa iyong kabutihan. Yes. Humility. Amen po ba? Yes. Hindi yung galing-galing ko. Dahil sa akin, ako ang magaling sa lahat. Yes. Wala pong ganong bagong puso. Amen po ba? Amen. Isa pong palatandaan na ikaw ay merong humility o pagpapakumbaba na sa lahat na yung ginagawa, Diyos ang naitataas. Yes. Amen. Amen. Yung handa kang magpakababa para Diyos ang maitaas. Praise God. Yung handa mong ipaubaya ang meron ka para sa ikaliligaya ng iba. Amen.
Yung handa ka magparaya para sa ikasasaya ng iyong kapwa. Yes. That is humility. Amen. Amen po ba? Santiago 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Yes. Amen. Praise God. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon at Diyos ang magtataas sa atin. Yes. Amen. Hayaan mong Diyos ang magbuhat ng iyong upuan. Praise God. Huwag ang sarili mo ang buhatin mo. Yes. Amen. Amen po ba? Yes. Hayaan mong sabihin ng iba na pinagpala ka. Yes. Amen. Huwag mong sinasabing magaling ka, kaya ka pinagpala. Yes. Amen po ba? Amen. Once na tayo po ay nagpakumbaba, itataas po tayo ng Diyos. Praise God. Amen. Amen. Full of humility. Kumusta po tayo pag kinokorek? Kumusta po tayo pag sinasabihan ng iyong pagkakamali? Meron ka bang humility o pagpapakumbaba na tinatanggap ito? Amen. Pag sinabihan ka na, bro, iba na yung ginagawa mo. Medyo hindi na yan tama. Kumusta po? Tayo po ba ay nagpapakumbaba at tinatanggap yung kanyang pagtutuwid? O sinasabi nating, tela mo namang magaling tong tao na to. Tela mo namang magaling tong pastor na to. Wala rin naman. Amen? Walang humility. Yes. Delikado po yan. At hindi po tayo itataas ng Diyos kung hindi tayo marunong magpakumbaba. Yes. Amen. Alam niyo pong maganda, pag si Lord ang naitataas, mas lalo kang pinagbabala. Praise God. Kasi mas lalo kang nagsasubmit sa kalooban ng Diyos, mas lalong gumagawa ang Diyos para itaas ang iyong buhay. Yes. Amen. Amen po ba? Amen? Amen. Number 2, maikli lang po ito, God's love. Ang meron pong bagong puso, hindi po mahirap magmahal sa Diyos. Yes. Amen po ba? Amen. Pansinin po ninyo, nung unang-una po tayong nakakilala sa Diyos, gusto mo araw-araw Sunday. Amen po ba? Nung unang-una kang nakakilala sa Panginoon, gustong-gusto mo laging nakakarinig ng mga worship song, praise and worship song. Amen. Amen po ba? Kasi, mahal na mahal mo ang Diyos. Yes. Amen po. Amen. Parang gusto mong laging makipag-usap doon sa mga born again, sa mga Christian. Kasi nakakapag-share ka ng mga naintindihan mo sa salita ng Panginoon. Amen? Pero aminin po nating lahat, lumipas ang madaming taon, Yes. nagbago yung pagmamahal natin sa Diyos. Yes. Amen po ba? Dati excited ka. Ngayon, iba na. Sunday na naman. Cell group na naman. Ka-attend na nga, nagse-cell group pa. May men's fellowship pa. Amen po ba? Hindi, i-check lang po natin kasi magbabagong Yes. taon naman. Yes, yes. Dati hindi naman po tayo ganyan. Yes. Dati kahit anong gawain ng Diyos, ang sipag-sipag po natin. Yes. Amen po ba? Yes. Pero parang bakit biglang nagbago? Yung pagmamahal po natin sa Diyos. Parang simpleng bagay lang na ipinagagawang ministry, pagod na pagod ka na. Yes. Amen po ba? Bakit pag praise and worship, parang inip na inip ka na? Amen po ba? Dati hindi naman po tayo ganyan. Amen po ba? Amen. Itaas po natin ang ating mga kamay at pagpuri sa Panginoon. Praise God. Walang kagana pag nangawit sa kabila. Praise God. Walang purihin po natin ang Yes. Diyos. Give you glory, glory. Ala na po, ala na yung dating sigla. Yes. Amen po ba? Pero pansinin po ninyo, nung bago po tayong nakakilala sa Panginoon,
hindi ka pa inuutusan, pumapalakpak ka na. Yes, Bakit? Kasi nga, yung puso mo bago pa sa harapan ng Diyos. Yes. Kaya nga sa atin pong lahat, kami po nila Bishop, mga pastor, kailangan po natin ng bagong puso. Yes. Para yung dating init natin ng pagmamahal sa Panginoon ay manumbalik. Yes. Amen? Dahil hindi po yan magbabalik hanggat hindi nagbabago yung puso Praise natin. God. Amen. Amen po ba? Lagi kang pagod sa ministry, lagi kang tamad sa gawain ng Yes. Panginoon kasi nga luma yung puso na meron ka. Yes. Amen po? Amen. Kaya ngayon Praise pong God. umaga, excited po ang Diyos, bibigyan po tayong lahat ng bagong puso ng Yes. Panginoon. Amen. Amen po ba? Praise God. Para yung dati Thank you, nating Jesus. init, ibabalik po ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Yung dati nating pagbibigay sa Diyos ng ating buhay, gustong ibalik yun ng Yes. Diyos. Amen. Amen po. Kasi mga kapatid, nakakapagod gumawa ng maraming pagpapala. Yes. Ang totoo, hindi mo kailangang magpagod. Yes. Baguhin mo ang puso mo. Yes. Sumunod ka sa kalooban ng Yes. Diyos. Andun na po nakaharela lahat Yes. ng Praise pagpapala. God. Amen. Ang ginagawa po kasi ng tao, sige, halukay ng maraming pagpapala, harukay ng maraming pagpapala, bungkal ng maraming pagpapala, kinakalimutan yung daan. Doon papunta sa tunay na pagpapala. Yes, Amen po ba? amen. Kaya para mangyari po yon, baguhin po natin yung puso natin. Praise Amen. God. Amen. I-align po natin sa kalooban ng Diyos. Yes. Dito natin mararanasan yung tunay na pagpapala. praise God. Amen po Amen. ba? Ang tunay na pagpapala ay wala sa dami ng tagumpay ng buhay. Yes. Wala sa dami ng meron kang pera. Yes. Marami kang promotion. Ang tunay na tagumpay ay yung maranasan mo yung tunay na kaligayahan. Yes. Amen. Amen. Nasa Diyos mo lang Praise God. matatagpuan. Amen. Kapatid, Thank you, kung Lord. gusto mong maging masaya, bagong puso Yes. ang inaalok ng Diyos sa atin ngayong umaga. Oh, praise Palakpakan po God. natin ang Amen. Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Gusto po ng Diyos, ibalik mo yung dati mong pagmamahal sa Kanya. Yes. Amen. Dahil yung Kanyang pagmamahal, kahit kailan, hindi po yan nagbabago. Yes. Amen. Praise God. Kahit na nadadapa ka, kahit na lumiluko ka, kahit natitisod ka pa minsan-minsan, kahit tumatalikod ka sa Kanya, tatandaan po natin ito. Yung pagmamahal ng Diyos, hindi Praise magbabago. God. Amen. Thank you, Lord. Amen. Kaya nga, baguhin po natin yung ating mga puso. Yes. Amen. Ano po yung verse natin dito? Hallelujah. Roma 8:28. Parang ito na yung favorite verse ko. Oh. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Amen? Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Yes. All amen. things work together for good for those who love Him. Yes, Amen. amen. Lahat ng bagay ay gagawin ng Diyos na mabuti Yes, God. para sa lahat ng taong nagmamahal sa Kanya. Yes. Amen. Amen. Kaya nga, kapatid, ano pang hinihintay mo? Lahat iaayos ng Diyos kung tunay kang nagmamahal sa Kanya. Yes. Amen. Amen. Kaya nga, napakasarap po. Ngayong bagong taon, please, i-align na po natin yung ating puso sa Diyos. Yes. Amen. Amen. Kalimutan na natin yung mga nakaraan. Yes. Yung sumugat ng puso natin, kalimutan mo na. Yes. Amen. Yung nagpatigas ng puso mo, kalimutan mo na. Yes. Amen. Lumikha na po tayo ng bagong buhay Praise God. sa pamamagitan ng bagong puso na kaloob ng ating Diyos na makapangyarihan. Amen. Amen. Amen Yes. po ba? Praise God. Number 3, obedient to God. Oh, praise Amen. God. Pagsunod. Ito po ay kakambal ng number 2. Yes. Mahihirapan kang sumunod kung hindi mo mahal ang Yes. Diyos. Amen. Amen po ba? Nung ikaw ay nangliligaw, sinasabi ba ng nililigawan mo na regaluhan mo siya? Hindi naman. Yes. Amen po ba?
Sinasabihan ba ng nililigawan mo na magtipid ka sa baon mo para may pangregalo ka sa kanya? Hindi naman. Yes. Pero bakit mo ginagawa kahit mahirap? Dahil mahal mo yung gusto mong pagbigyan. Yes. Amen po ba? Amen. Mahihirapan kang sumunod kung hindi mo totoong mahal ang Diyos. Yes. Mahihirapan mong sundin ang kanyang kalooban kung hindi mo totoong mahal ang Diyos. Yes. Amen po ba? Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Amen. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Amen. Wow! Kung tayo po ang kinakausap ng Diyos ngayon, sinasabi po niya, kung susundin nyo ako ngayon, gagawin ko kayong pinakadakila sa lahat ng tao. At lahat ng pagpapala ay mapapasa inyo Yes. kung susundin ninyo ako. Yes. Amen. Amen? Kung pagod ka na, kakakayod sa buhay, hindi ka pa rin nagtatagumpay, baguhin mo ang pamamaraan. Sumunod ka sa Diyos. Yes. Amen. Sigurado ang iyong tagumpay. Praise God. Amen po ba? Yes. Amen? Yes. Dahil sa pagsunod sa Diyos, hindi ka lugi. Yes. Amen. Sa pagsunod sa Panginoon, hindi ka nawalan. Yes. Amen. Sa pagsunod sa Diyos, hindi ka naubusan. Yes. Sa pagsunod sa Diyos, andyan ang madaming pagpapala na sa iyo ay ibibigay. Yes. Amen. Amen po ba? Napakasarap pong sumunod sa Panginoon. Praise God. Amen. Yan po ay napatunayan ko sa aking buhay. Marami pong nangyayari sa buhay ko na isa lang ang alam ko. Dahil minahal ko ang Diyos at sumunod ako sa kanyang kalooban. Yes. Amen. Amen po ba? Amen. Madaming gustong ibuhos ang Diyos. Kaya lang nagkukulang po tayo sa pagsunod. Yes. Maraming gustong ibuhos ang Diyos sa buhay mo. Praise God. Kaya lang nagkukulang tayo sa pagsunod. Yes. Amen po. Amen. Amen. Number 4. Oh, praise God. Has all the fruit of the Holy Spirit. Yes. Meron po tayong siyam na bunga ng banal na Espiritu. Amen. Ano po ba ito? Isa pong palatandaan na meron ka ng bagong puso, meron kang bunga ng Holy Spirit. Yes. Ano po ba ito? Galatians 5:22-23. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay number 1, pag-ibig, love. Amen? Kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sarili. Yes. Ano pa? Isipin mo na lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo. Pag meron kang bagong puso, lahat ng bunga ng banal na Espiritu sasayo. Amen? Yes. Gusto mong magmahal pero nahihirapan ka? Kailangan mo ng bagong puso, Yes. ng Holy Spirit ng Lord. Yes. Gusto mong maging masaya kahit may problema? Holy Spirit ng Lord. Amen? Gusto mong maging payapa kahit maraming iniisip na problema? Maraming mga pagsubok sa buhay, gusto mong maging payapa? Holy Spirit ng Panginoon. Yes. Gusto mong maging matyaga? Amen? Lord, dagdagan mo po yung pagtsatsaga ko. Amen? Yes. Kami pong mag-asawa, kailangan po namin to kay Samuel. Talagang napakabait na bata. Amen. Kaya, nangihingi kami lagi ng Holy Spirit. Joke lang, pagtsatsaga. Yes. Amen. Wala ka bang tiyaga? Gusto mo laging
lagi kang galit, lagi kang mainit ang ulo, walang tiyaga, kailangan mo ng Holy Spirit. Yes. Amen. Amen po. Kabaitan, amen, kabutihan, katapatan. Gusto mong maging tapat sa lahat ng bagay, kailangang lukuban ka ng banal na Espiritu Yes, amen. ng Diyos. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Praise Mga God. kapatid, sa atin pong lahat, pag meron ka ng lahat ng ito, Oh, praise God. meron kang bagong puso. Praise God. Amen. Amen po ba? Meron kang bagong puso. Thank you, Lord. Number 5, pure and holy. Praise God. Palatandaan na meron kang bagong puso sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Yes, amen. Isa po sa sinasabi sa atin ng Panginoon na tayong lahat ay mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban. Yes, amen. Dahil ang ating sinasamba ay Diyos na walang kasalanan. Yes, amen. Siya po ang tunay na banal. Yes. Amen. Kaya kailangan po nating magpakabanal. Yes. Dito po ako magtatapos. Last verse. Ezekiel 11:19. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Praise God. Ang masuywayin nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin. Amen. Praise Sino pong God. nagsasalita dito? Si Ang Lord. Diyos. Hallelujah. Alam niyo po, sa totoo lang, wala pong kayang magbigay ng bagong puso Yes. kung hindi ang Diyos lamang. Yes. Kasi ang totoo, yung puso ng tao, mahirap pong baguhin yan kung tayo lang ang Yes. magbabago. Yes. Amen po ba? Yes. Subukan po ninyo na hindi nyo maranasan ng paghipo ng Diyos. Pag uwi mo, parang walang nangyari. Yes. Dahil walang pagbabagong nangyari. Pag uwi mo, kung ano nung umalis ka, ganun ka pa rin dumating. Bumubulyaw ka dahil tanghali na yung mga anak mo. Pag uwi mo, nakatulog pa, ganun ka pa rin. Walang pagbabago. Kasi nga hindi binago ng Diyos yung puso. Yes. Sa ating pong pagnanais, maganda po yan. Pero gusto ko mong sabihin sa inyo na isa ang kailangan. Sumuko ka ng tuluyan sa Diyos Yes. ngayong umaga Praise God. at bibigyan ka ng bagong puso Thank you, ng Lord. Diyos. Yes. Amen. Napakahalaga. Kung mananatili ang pusong matigas, wala pong mangyayari sa buhay. Amen? Kung yung puso mo nasaktan, ngayong 2023, hayaan mo na. Yes. Hilingin mo sa Diyos, Lord, pagilingin mo yung puso kong sugatan. Kung yung puso mo matigas, hilingin mo sa Diyos ngayong umaga, Lord, palambutin mo ang aking puso. Yes, Palitan mo Lord. ng bagong damdamin. Thank Palitan you, mo Lord. ng bagong puso. Yes, Lord. Upang sa taong 2024, mga kapatid, Oh, praise kung God. paano ka pinagpala ng Diyos, pag binago ng Diyos ang puso mo, mas lalo mong mararamdaman ang maraming pagbabago na susunod ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Yes, amen. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nga mga kapatid,